Good morning guys. So time check, it's 7:28 a.m. So tanghali na ako nakagising kasi sobrang lakas ng ulan dito kagabi. So ngayon bored ako kasi yung buong Tinagakan, ngayon ko lang nakita yung post nila, wala palang kuryente in a whole day. So ngayon ang dami kong naisip na pwede natin gawin. So, halika na at samahan nyo ko. Let's go. So, ayan guys, paano nga natin nare-resolve ang ating problema ngayon kasi walang kuryente? Paano natin mapapalamig yung ating tapioca? Kasi niisip ko ngayon, igagawa ko ng tapioca. Walang kuryente, paano natin papalalamigin? So, yung ating gagawin ngayon is magmekos-mekos tayo. So, yan yung una kong inopen, yung evap at saka creme densada at yung dalawang evaporada. So pagkatapos ko ang inopen yung lahat, yun na nga guys, hindi talaga ako marunong gumamit ng kutsilyo kasi yung nakasanayan namin is yung can opener kasi sobrang dali niyang gamitin. Yung kutsilyo pwede ka pang magpahamak at magalusan maano yung kamay mo. Yung sa can opener very safety ka na dun. So ayun na nga guys, inopen ko na yung condensada at sobrang hirap ng i-open kasi sobrang tigas ng kanyang can. Sobrang tigas talaga. Yung aking kutsilyo matalim naman pero maliit. So ayun, medyo nahihirapan ako. So, sobrang hirap talaga niyang buksan guys. So, ayan na nga, minekos-mekos ko na. Pinapaikot-ikot ko na yung kutsilyo. Sobrang hirap din talaga niyang buksan. So, ayan na nga. So, hindi tayo matatapos dito hanggang mag 1 minute. Hindi ko pa rin nabuksan. So, after na nga niya, nagpagbukas ko, binuhos ko na lahat dito sa aking tab. At ayun na nga, may tag pa na tag 65 pesos. So, after nun guys, yung condensed milk naman yung aking binuksan. Yung condensed milk is 45 pesos lang. So, nabili ko lang siya sa sari-sari store doon sa maglabasan namin. At yung dalawang evap, yan yung mga stock namin sa refrigerator. At ayun na nga, binuhos ko na tong dalawa para sabay kasi sobrang init na talaga dito. Whole day yung run out dito sa amin kaya sobrang init guys. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Kaya naisipan kong gumawa ng palamig. So ayun na nga pagkatapos kong ibuhos ang lahat ng ating ingredients kailangan kong meron pala akong nabili na sobrang liit na condensed hindi evaporada. So ayun, binuhos ko na lahat. So yung gamit kong ingredients guys is isang angel condensada at dalawang evaporada na jersey at isang cowbell at meron pa yan yung Alaska na maliit na color yellow. So it's just like 1/3 lang or hindi ata yun umabot ng 1/2 kasi 23 pesos lang yun at sobrang liit talaga niya. So ayun lang yun guys, pagkatapos ko mabuhos lahat, sobrang tamis talaga, 101%. Sobrang sarap kasi yung mango guys na ginamit ko dyan dito lang yan matatagpuan sa aming bakuran. So hindi na ako bumili ng mangga sa labas kasi sobrang mahal ng mangga kapag doon ka bumili sa labas. So ayan na nga, yan yung sinasabi ko sa inyo na sobrang liit, tag 23 pesos lang na Alaska. So isinali ko na yan kasi yun din yung stock namin sa loob ng refrigerator at ayan, binuksan ko na at sobrang hirap din niyang buksan guys. So ayun, pagkatapos kong mabuhos lahat ng bali 5 ingredients lang yung ginamit ko na gatas na pampatamis at isang mango at isang 1/3 na sago na binili ko lang din dito sa amin kabila, dito banda sa may kabila. So ayan, so sobrang tamis talaga niya guys. So ayan na, shinake ko na lahat. Yan yung mga gatas na inimix ko sa loob ng tub at ayan yung mangga na makikita lang dito sa aming bakuran.
So sobrang yellow na nga niya at sobrang daming gatas na aking inilagay. At pagkatapos ko nga imekos-mekos yun lahat at nagpakulo na ako ng tubig kasi inilagay ko na yung sago sa loob ng aming kaldero. So kung titignan nyo guys, hindi talaga maputi yung aming kaldero kasi kahoy yung aming ginamit dito sa aming farm. So wala ka talaga makita ditong gasto kasi para iwas na rin yun sa aming gastusin kaya kahoy yung aming ginamit. So ayan guys, tinignan ko na kung okay na ba siya and after mga half hour naluto yung aking sago at inisalin ko na siya doon sa isang container at akin na siyang papalamigin. At isa pa guys, kailangan ko siyang hugasan kasi sobrang sticky niya at para na rin maalis yung ibang mga tawag nito, yung mga sticky niya at sobrang lapot talaga. So kailangan ko lang doon yung firm niya kaya ayan. So, kung tingnan nyo yung aming kaldero sobrang laki. At yung aming apoy tingnan nyo, nag-fire pa yan. Kasi yung ginamit kong kahoy yung tinatawag nilang tandok ng makikita mo sa coconut. So, ayan guys. So, malapit na nga maluto ang aming sago. So, pagkatapos guys, ayan na yung aking mga tab at nahugasan ko na yung sago at yan na yung sago na pearl na ilalagay natin, i-mix natin doon sa ating gatas at sa ating main dough. So, i-mix na natin yan. At yung ginamit ko palang pearl guys is yung mga color. So, walang ref ngayon at hindi umaandar, hindi gumagana kasi whole day nang walang kuryente. So, meron kaming natirang 4 na ice doon sa aming refrigerator at yan yung ginamit ko at hindi ko na inalis yung kanyang cellophane para hindi siya magtutubig. So, ayan na nga, tinest na nga namin at sinabi ko yung akin sa aking maliit na tube na lalagyan ng tubig at pinainom ko sa aking kapatid at kung satisfied ba siya sa aking minekos-mekos na tapioca at yun naman, very satisfied.